Okay, ang balita ngayon mukhang ito raw si Mikey Williams ay tuluyan ng ite-trade nitong TNT Tropang Giga dito sa San Miguel Beer. Ayon dito sa mga insider sa kampo ng TNT, gusto na nilang matapos itong istorya na to kay Mikey Williams at gusto na nilang mawala dito sa lineup nila kaya pumayag na sila na ito ay i-trade dito sa San Miguel. At ang balita ang magiging kapalit daw nitong si Mikey Williams dito sa SMB ay isang first round draft pick plus isa pang player. Posible na si Jeron Teng ang kukunin nitong TNT Tropa kapalit nitong si Mikey Williams. Ayon dito sa mga insiders, medyo bumaba ang trade value ni Mikey Williams dahil hindi raw masyadong maganda ang pinakita nito noong naglaro dito sa Strong Group Athletics. Kaya mukhang yan ang naging sitwasyon. Kaya yung hihilingin na kapalit ng TNT ay mababa din ang trade value. Plus alam natin na hindi na bata itong si Mikey Williams. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung magiging kapalit ni Mikey Williams ay hindi na star player. Yan ngayon ang magiging interesting dito sa usapan ng San Miguel at TNT. Hindi na bago syempre yung pagte-trade ng dalawang koponan. Alam natin na nangyari na yun ilang beses na. Natatandaan ninyo si R.R. Garcia nasa San Miguel tinrade sa TNT kapalit ni Matt Ganuelas Roser. So sa ngayon, kung matuloy ang trade na to, si Mikey Williams ay maglalaro na sa San Miguel dito sa darating na Philippine Cup. Malaking bagay yan para dito sa SMB dahil alam natin na nangangailangan sila ng mga additional scorers na magagamit para dito sa Philippine Cup. Dan mukhang yan daw ang medyo kulang dito sa San Miguel ayon dito sa mga insiders. Naghahanap sila ng scoring guard dahil nakita naman natin pag si Chris Ross pinapabayaan doon sa court hindi makashoot. Kaya mukhang ito si Mikey Williams ang magiging solusyon dito sa problema sa point guard ni Coach Leo Austria at ng iba pang mga nasa staff ng SMB. Sa March 14 pa magsisimula yung finals ng Barangay Ginebra at TNT pero ngayon pa lang ayon dito sa mga reports itong Barangay Ginebra ay gusto nang humirit ng isang trade para magkaroon sila ng mas malakas na lineup dahil mukhang determinado ang Ginebra na makabawi na dito sa TNT. Alam natin na full force na Ginebra. Nandiyan na si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray plus si Troy Rosario. Kaya magiging magandang matchup to para sa Ginebra pero gusto pa raw nila na gumawa ng isa pang trade para masiguro na talagang malakas na yung lineup nila. At ayon doon sa mga insiders sa kampo ng Ginebra, itong si Isaac Go ay ite-trade na ng Barangay Ginebra dito sa team na nakalaban nila, itong na-eliminate na Northport Batangier. At ang magiging kapalit niyan ay si Cade Flores. Mas gusto raw ng Barangay Ginebra na si Flores ang makuha dahil ito hindi injury prone, hindi katulad nitong si Isaac Go. At yan ang dahilan kung bakit bibitawan na nila ang dating center ng Terra Firma Jeep. Kapag natuloy ang trade na to, magkakaroon ng isang additional na magaling na center forward itong Barangay Ginebra. Para doon sa mga hindi na nakakaalala, itong si Cade Flores, yan ang naging runner-up doon sa Rookie of the Year kung saan nanalo si Stephen Holt na ngayon ay naglalaro na rin dito sa Barangay Ginebra. Kaya bagay na bagay itong si Cade Flores dito sa lineup ng Barangay Ginebra kaya nasisiguro natin na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Gene Kings. Kaya iyan ngayon ang magiging magandang sitwasyon dito para sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na matuloy itong paglipat nitong si Cade Flores. Samantala naman si Isaac Go, alam natin na may history talaga yan ng pagiging injury prone kaya hindi na nakagugulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa to naglalaro. Kung inyo maalala, ang balita dati, January daw ito makababalik pero ngayon ay hindi pa nakabalik. Kaya mukhang malabo na talaga na makapaglaro siya ngayong conference at yan ang dahilan kung bakit gustong kunin ng Barangay Ginebra itong si Cade Flores mula dito sa lineup ng Northport. Samantala naman, itong Converge Fiber exercise dito sa mga insiders ay gagawa daw ng trade kasama itong Rain or Shine Elasto Painters. Dalawang team na pareho nang na-eliminate ngayon at marami ang naniniwala na mukhang itong lineup ng Converge Fiber exercise ay lalakas kapag nakuha nila si Adrian Nocum. Maganda pinakita nitong si Nocum dito sa Rain or Shine Elasto Painters at yan ang dahilan kung ba't gusto siyang makuha nitong Converge Fiber exercise. Ang tanong ngayon ay kung kailangan na magkaroon ng malaking trade dito dahil syempre ang Rain or Shine hindi naman basta-basta ibibigay itong si alam na natin si Adrian Nocum dahil yan ay mahusay na player din at siya nga parang nag-emerge na star dito sa Rain or Shine Elasto Painters dito sa serye nila kontra 3 and TNT Tropang Giga. Kaya yan ang magiging sitwasyon ngayon kung matutuloy nga ang nasabing trade.
At sino kaya ang hihilingin kapalit nitong Rain or Shine Erasto Painters? Alam naman natin na maraming magagaling na players dito sa Converge, pero parang ang rule daw ng management ngayon, kahit sino daw sa Converge pwedeng i-trade, maliban lamang dun sa 5. Of course, ang tinutukoy natin si Justin Arana, Justin Baltasar, si Shawnee Winston, Jordan Heading at itong si Alex Stockton. Pero ang tanong nga, kung hindi pwedeng i-trade yung kahit sa 5 dyan, sino pwede nilang i-offer dito sa Rain or Shine Elasto Painters para dito sa kanilang player na si Adrian Nokung? Yung kasing first round draft pick nitong Converge Fiber Access, binigay na nila dito sa Terra Firma Jeep doon sa trade para kay Jordan Heading. Kaya kasi malamang ang Rain or Shine ang gusto first round pick, pero kung nasa Terra Firma na yon, ano may offer ng Converge? Kaya yan ngayon ang pag-uusapan dito mabuti ng management ng Rain or Shine at ng Converge kung sakasakali nga na sila ay magkasundo at magkaroon ng trade nga. Hindi lang San Miguel Beer daw ang gustong makipag-trade dito sa Northport Batangas, kung hindi ayon doon sa mga insiders, pati na rin itong Magnolia Chicken Templados. Ang dahilan dito ay dahil itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na dito sa Star Horse Shipping. Nakiusap daw yung Star Horse na wag munang mag-trade itong Terra Firma. Kaya mukhang dito sa Northport muna pipitas talaga ang lahat ng SMC teams. At mukhang ganyan na nga ang mangyayari. So, ang kukunin daw, ang interesadong magkunin ng Magnolia ay itong si Arvin Tolentino. Matagal nang napapabalita, sobrang tagal na itong si Arvin Tolentino ay lilipat dito sa Magnolia Chicken Templados, pero hindi matuloy-tuloy. Kaya iyan ngayon ang magandang sitwasyon dito kung sakasakali nga na makuha nila itong si Arvin Tolentino. Pero medyo mahihirapan sa Magnolia dahil alam natin na maraming mga teams din ang interesado na makuha ang malamang na maging best player of the conference. Kapag itong si Arvin Tolentino ay napunta dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados, syempre ang laking bagay niyan pagdating dito sa scoring at depensa ng Magnolia dahil lulubag yung operasyon sa loob nitong si Ian Sanggalang at Sabel Lucero, at yan naman talaga ang matagal nang hinahanap ng management at ni Coach Chito Victolero. Ang magiging problema lamang dito ay kung makukuha nga nila si Arvin, dahil alam natin lahat na ang San Miguel Beer ay magre-rebuild na, at dahil mukhang itong Terra Firma ay hindi pwedeng mag-trade ngayon dahil ibebenta, dito sila kukuha sa Northport Batangas. So mag-aagawan itong San Miguel at Magnolia. At sabi nga ng mga fans ng Magnolia, alam naman nating lahat kung aling team talaga ang priority nitong SMC. Number 1 sa ngayon sa tingin ng iba, Ginebra, pangalawa San Miguel. Kaya mukhang ganyan ang magiging sitwasyon ngayon. At yan ang dahilan kung bakit itong si Arvin Tolentino ay mukhang lilipat na dito sa Magnolia o SMB. Shout out kay Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmasio de Guzman, si Enju, Dexter Tomer, pati na rin ang iba pa natin ng mga regular na listener at viewer.